umaga po sa ating lahat. Pwede po ba tayo magsitayo? Magsitayo po tayo at ihanda po natin ang ating mga sarili. Ihanda po natin ang ating mga sarili as we praise the Lord, as we worship Him. Lahat po ng distractions, lahat ng iniisip natin, siguro isang tabi muna natin. Let's focus on the Lord. Let us prepare our hearts. Sabi po sa Matthew 19, verse 26, Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible. But with God, all things are possible." Walang imposible po sa ating Diyos. Amen po ba doon? Wala pong imposible sa ating Diyos. Let us pray. Yes, Lord God and Heavenly Father, Lord, itinataas ka namin, Lord God, sa umagang ito, Lord God. Lord, walang imposible sa iyo, Lord God. Lord, you are an omnipotent God, Lord God. Lord, you are all-powerful, Lord God. Lord, nothing is too hard for you, Lord God. Lord, also you are omniscient, Lord God. Lord, you know everything, Lord God. Lord, you are all-knowing, Lord God. Lord, even the future, Lord God, because you are Alpha and the Omega, Lord God. Lord, you are the beginning and the end, Lord God. And Lord, also, Lord God, Lord, you are omnipresent, Lord God. So, Lord, we know, Lord God, you are Emmanuel, you are God, and you are here with us, Lord God. Lord, you are present everywhere at all times, Lord God, because you are omnipresent, Lord God. Lord, we praise you, we worship you, Lord God, because, Lord, we know, Lord God, Lord, with you, with an all-powerful, with an all-knowing, and with an ever-present God, Lord God. Lord, we know, Lord God, nothing is too hard for you and nothing is impossible for you, Lord God. Lord, right now, Lord God, we will sing to you, Lord God, the God who is limitless, the God who can do wonders, the God who can do miracles, Lord God. Lord, this is all for you. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen and Amen. Come on, let's praise the Lord. Nothing is too hard for the Lord. I've seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne, and we all know you can do a miracle. You're the Lord of all. You're able, and you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able to save, and I know you can. Nothing's too hard. Nothing's too hard for you, and I know you can. There is no other, nobody greater than you, Lord. I know you can. I know you can. I keep my eyes fixed on you. I'll keep my eyes fixed on you. Nothing's gonna take this grace away. I'm holding on tight to you. You're the only one who makes a way. You can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Yes, you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Say, I know you can. Nothing's too hard. Nothing's too hard for you. And I know you can. There is no other, nobody greater than you. I know you can. I know you can. You're working all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. Lord, all things work together for the good of those who love Him, of those who are called according to His purpose. Let's say,
Call unto the Lord, sing Jesus. Jesus. Jesus, 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 Jesus. You're working all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. You're working all things for my good. You're turning it all around. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. And I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. And I know you can. There is no other, nobody greater than you. And I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. And I know you can. There is no other, nobody greater than you. Yes, Lord God. Nothing is too hard for you, Lord God, the Lord, and nobody is greater than you, Lord. Yes, Lord God, we call unto your name, Lord God. We call unto your name, Lord God. Lord, we lift up your name, Lord God. We praise your name, Lord God. Yes, Lord God. You reign without rival, Lord God. We praise you, we worship you in this place, Lord. Yes, Lord. He shapes every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah. Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. He goes by the name of Jehovah. Jehovah. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. His foes will be silenced. He's fighting for Zion. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His heart never tires. His eyes are like fire. There's no other God like Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name, 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 Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Lord, the Lord is our banner and He will fight for us. Let's sing Jehovah Nissi, fight the battles.
Jehovah Nissi, fight your battles. Yes, Lord. Jehovah Nissi, fight your battles. 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 Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Jireh, meet your need. Rapha, heal your body. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, heal your peace. Golden name, golden name, golden name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Golden name, golden name, golden name, golden name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your needs. Lord. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Yes, Lord. You are Jehovah Nissi, the Lord is our banner. You are Jehovah Jireh. The Lord is our provider. You are Jehovah Rapha. The Lord is our healer. And Lord, you are Jehovah Shalom. The Lord, our peace, Lord God. Yes, Lord God, we praise you. We worship you, Lord God. Yes, Lord God, you are our banner, Lord God. You are our provider. You are our healer. And you are our peace, Lord God. Yes, Lord God, nothing is impossible for you, Lord God. And Lord, you're here with us, Lord God. You are Emmanuel, you are God, and you are with us, Lord God. Yes, Lord God. Lord, we honor your presence in this place, Lord God. Yes, Lord, we praise you, Lord. Yes, Lord. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, Wala nang papantay sa kabutihan
Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. tayo po natin sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sanligan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, manhaling ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Sa inyo, O Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. O Diyos, sa inyo ako nagtitiwala. Huwag mo pabayaan na ako ay mapahiya. Huwag mong pabayaan ang aking mga kaaway ay magalak dahil sa aking kapalaran. Sa totoo lang, Panginoon, walang naghihintay sa iyo o tumaasa sa iyo ang mapapahiya. Sila ang mapapamahiya dahil sa mga ginagawang kabuktutan at kamalian. Turuan mo ko na makilala ang iyong mga daan. Ituro mo sa akin ang lahat ng iyong mga landas. Dalhin mo ako sa iyong katotohanan at dahil para sa iyo, Panginoon, ang aking kaligtasan, maghihintay ako sa iyo sa lahat ng araw. Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong kahabagan sa akin at ang iyong walang humpay na pag-ibig. Nagsimula yun, simula pa sa simula at hanggang sa kasalukuyan. Kalimutan mo nawa ang lahat ng aking mga kasalanan, kahit nung ako'y kabataan pa, ganoon din ang aking mga pagkakamali, ayon sa iyong walang hanggang pag-ibig sa akin, para sa kaluwalhatian mo, o aking Panginoon. Para sa pangalan mo, Panginoon, alisin mo nawa ang aking lahat ng aking guilt at dahil napakarami noon. Tulungan mo ko na laging manatili sa pamamagitan ng kabutihan mo at ang aking susunod na lahi ay sa iyo magtiwala, katulad din ng pagtitiwala ko sa inyo. Panginoon, kayo ay aking kaibigan. Tulungan mo ako at turuan na maging tamang kaibigan para sa iyo.
Buksan mo ang aking mga mata, nakatingin sa iyo, Panginoon. Ingatan mo ang aking mga paa upang hindi ako maligaw ng landas. Pag mo kong talikuran, Panginoon, mahabag ka sa akin. Dahil ako ay pagod, ako ay malungkot. Ang trouble ng aking buhay ay lalong lumalaki, subalit salamat sa pag-asa. Dahil alam ko di mo ko iiwanan. Sa iyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian, dahil di ka nagbabago. Simula noon, ngayon at magpakailanman. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen and Amen. Kayo po ay maupo. Ating buksan na ang ilaw. So, atin pong okupahin yung mga bakanting upuan dito sa harap at tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Nahabol ko pa ang aking hininga. Excited talaga ako sa coming 3 days. Excited din ako dahil narito yung tatlong Maria magkakatabi. Salamat. Okay, so buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Acts chapter 25 verses 1 to 22 yung pag-uusapan natin at tapos na nga yung buwan. We are on the last 3 days. Tama? 28, 29, 30 tapos may 1. At sa buong buwan ay kung nakasama natin ang bawat isa ay siguro nakikita natin kung gaano kalaki ang hamon at higit sa lahat kung paano binago ng ating Panginoon si Apostol Pablo. Habang tinitingnan ko yung kanya naging ministeryo, yung unang mga taon na almost sa tingin ko ay mga 12 years, ay siya yung nagtatakda kung ano ang mangyayari. Siya ang mayroong plano kung saan siya pupunta. Siya ang pumipili kung sino yung kanyang kasama. At maliwanag sa kanya na pagkatapos ng isang ginawa niya, mayroong kasunod. Dahil yung alam niya, maliwanag sa kanya na kung ano ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Pero simula noong buwan ng Abril na pinag-usapan natin, yung chapter 23 to 25, lahat ng nangyayari sa kanya, sunod-sunod, ay beyond his control. Hindi siya ang nagtatakda, hindi siya ang nagsasabi, siya ay more like a victim, pero laging tagumpay. So, yan ang ating pinag-aralan noong nakaraang 3 linggo sa ating series na nagsabi, Experiences and Disciplines that Promote Spiritual Maturity. So, mga karanasan, mga pagdidisiplina na nagpapalalim at nagpapatibay sa ating lahat kung ating papayagan ang Panginoon, kung natin kakalabanin ang sitwasyon. So ngayong Sunday ay ating ilalagay sa huling bahagi ang ating serye at pagkatapos sa buwan ng Mayo, matatapos na natin ang pag-aaral natin sa Book of Acts. So ang ating title ng ating pag-uusapan ngayon ay Opportunities for Discipline. Okay? So yung mga naunang chapters ng 23 to 25, nakita natin, humarap si
Pablo sa isang konseho at sa isang grupo ng mga tao na wala namang interes kundi sirain siya, kung maaari nga mamatay siya. At ang masakit sa lahat, yun nangyari pagkatapos na siya ay, sabi natin, gumawa ng malaking bagay para sa kanila. Nagdala siya ng regalo, tinanggap ang regalo, tuwang-tuwa sila dahil nakaipon si Apostol Pablo ng malaking halaga para sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Di pa natatapos ang araw, nagkaroon ng riot. Dahil merong mga nagsulsol, merong mga talagang di natutuwa sa ginagawa niya. So yun yung unang chapter na binag-usapan natin, chapter 23. There was a riot. Pero dahil ang mayroong sila under the authority of the Romans, hindi nila naganap ang kanilang nais na talagang sabi natin ay katulad na nangyari kay Esteban. Sa sandali na yon ay pwede siyang namatay. Pero nakialam ang commander ng hukbo ng mga taga-Roma, ang pangalan niya ay si Lysias, at siya ay tinakas, dinala, yun nga nagrarayot, hindi yun ang dinakip. Ang dinakip ay yung binubugbog, di ba? Siguro, tama rin naman kasi kailangan proteksyonan, hindi nila alam kung ano nangyayari. Tapos pagkatapos, gustong malaman ni Lysias kung ano nangyari. Nung malaman niya na isang Roman citizen pala, si Paul, alam na natin na nangyari, sila ang gumawa ng paraan. So yun yung nakita natin, ipinadala siya sa Caesarea. At noong the past 2 Sundays, yung mga event na nangyari sa Caesarea, which is the seat of the government noong Romans noong panahon na yon. Hanggang ngayon, yung Caesarea na yan ay buhay pa. Gusto niyo magpasyal doon, ay naroroon ito sa western part, sa itaas ng medyo itaas ng malapit na sa Lebanon. Okay, so naroroon ang ebidensya. Okay, so noong Sunday, nadagdagan yung problema ni Pablo, Apostol Pablo, dahil yung tao na makakapagpasya para patunayan na wala siyang kasalanan, para palayain siya. Sabi niya, wait, maghihintay ako. Gusto ko pang mag-imbestigahan ito. Gusto ko pang malaman kung ano talaga ang totoo. Kitang-kita niya, walang kaso. Kasi walang kasalanan si Pablo laban sa gobyerno ng Roma. Alam din niya na ang kanilang pinagtatalunan ay tungkol lamang sa magkakaibang opinyon tungkol sa kay Kristo. Merong nananampalataya at yung mga kalaban nga ni Apostol Pablo na malupit, gusto niya eliminate yung nagkakalat ng totoo. Di ba, kalimitan sa panahon natin, kahit ngayon, pagka totoo ang sinasabi mo, ikaw ang gusto nilang iligpit. Yun ang sitwasyon ni Apostol Pablo. May magagawa si Felix. Ang pinag-usapan nating lalaki na si Felix. Siya ang gobernador. Subalit sabi niya, gusto ko pang makausap yung nagreklamo sa iyo, si Lysias. At doon sa last verse ng ating pinag-aralan ng nakaraang linggo, yun nga, waiting for the right time, 2 taon ang dumating at walang naging pasya. Yun yung masakit. Isipin mo ikaw. Ang maganda lamang kay Apostol Pablo, nakakulong siya pero ang tabing na ay living out. Di ba? Siya ay nakakalabas, may nakakabisita, wala siya sa loob ng kulungan. Ang totoo, naroon siya sa tinatawag na Antonia Fortress, which is parang isa sa sabi nating barracks ng mga sundalo, doon siya nakatira. Nadadalaw siya ng kanyang pamangkin, kaya nga nalaman na siya ay papatayin. No? Merong 40 lalaki na sabi, will fast at ihintayin namin na pag lumabas yan, papatayin namin. Ay yun ang sitwasyon. So, beyond control. So, ngayong araw na ito, isasarado natin ang karanasan na ito. Makita natin, kaya nga pag-uusapan natin, opportunities for discipline. Kailan ba tayo nadidisiplina talaga? At alam naman natin, pag term na discipline, walang discipline na hindi masakit. Diba? Pagka dinidisiplina ka ng tatay mo, either
verbally or physically, di ba? Hindi mo gusto. Di ba? Kasi ayaw mo malalaman na mali ang ginagawa mo. Ayaw mo mapipigilan ka sa gusto mo. Subalit yun nga, pagka hindi ka napipigilan sa lahat ng gusto mo, ang short word po doon is lack of discipline. Pero ang pinakamasarap na disiplina, of course, yung self-discipline. Diba? Pagka tayo may sariling disiplina, di na natin kailangang hintayin na may mag-remind, may rebuke, at kung ano-ano pa. Pero sa katotohanan sa mundo, kalimitan ay tayo ay naghihintay na mayroong magpumuna o makapansin sa ginagawa natin. Kaya nga merong ang mga tao na gumawa ng mga bagay para lang mapansin. Okay? So kahit mga anak natin, 'di ba, pagka mga bata, pagka hindi pa masyadong mature, 'di ba, pagka meron siyang gustong gawin, pagka hindi niya makuha sa hingi-hingi o kaya ay sa binating yung mayroong mga bata na madaling maglambing. Pagka hindi makuha sa lambing, alang gagawin? Anong opposite ng lambing? Tantrums. Di ba? Yun ang style ko noon, tantrums. Kaya lang lalo nagkakaproblema. Okay, so pag-usapan natin ngayon, ano ba yung mga karanasan ni Apostol Pablo na naging dahilan kung bakit talagang yung plano ng Diyos ay mangyari. Tandaan natin, ang lahat ng pinagdadaanan ni Apostol Pablo, disenyo ng Diyos. Pero he has the free will. Yung malayang kalooban na kung sasabihin, I quit. Pwede yun. So tayo rin, pagka tayo may pinagdadaanan, there are two options. We either stay on, continue the struggle, or we can quit. When we quit, sabi natin tapos na ang problema, pero yun ba talaga ang totoo? So, gusto kong alalahanin natin this week, wala pala dito ngayon, siya. Pailan ba talaga nakakaroon ng spiritual maturity? So, take away for this week, matandaan natin, diba? Sabi, nung isang linggo, kung natatandaan niyo, ang ating reminder is, do not put off for tomorrow what you can do today. Diba? Dapat yan. Matagal na natin yung, kahit na yung ating mga makakata, si Francisco Balagtas, hindi ko alam kung nagbabasa siya ng Bible, pero na-mention niya yan. Diba? So, spiritual maturity is the ability to turn trials to testimony and accept opposition as opportunities for further growth. Okay? Hindi ito original sa akin. Meron ako narinig na pastor, si Pastor Skip Heitzig. Ito rin ang kanyang topic. Sabi niya, trials to testimony, opposition as opportunities. This promotes our spiritual growth. At kahit sa buhay nating hindi spiritual, ito rin ang sikreto noong mga nagtatagumpay. Yung mga hadlang, yung mga pagsubok, yung mga failures, di ba? Kung walang failure, walang success. Pero walang nag-fail kung wala ka namang gustong gawin. Di ba? Only those who have clear goals fail. Tandaan natin yan. Ha? Yun lang merong gustong marating ang nabibigo. Yung walang gustong marating at masaya na sa kung anong kalagayan niya, hindi yan nabibigo. Kasi kahit anong nangyayari, okay lang yan. Diba? So, kung wala kang pangarap, wala ring kabiguan. Tama ba? Kung masaya ka na kung anong dumating, wala kang mararating. Kung tinatanggap mo ang lahat ay talagang ganyan na yan, hanggang sa iyong kamatayan. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, bago ko makalimutan, sabi niya, kung ikaw ay pinanganak ng isang mahirap
at namatay ka pa rin na ikaw ay mahirap, hindi na yun kasalanan ng iyong mga magulang. Sabihin mo nga sa katabi mo yan. Di ba? Totoo naman, di ba? Kasi no isang araw, meron akong binabasa na yung regular tawag nito, article. Ang pangalan niya ay Quora Digest. Nakingiti lang ako at naiiling. Kasi marami pa rin mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan, yung nangyari 400 years ago sa ilalim ng mga Espanyol, sinisisi pa rin nila. Nangyari dahil sa mga Amerikano, sinisisi pa rin nila. Samantalang yung mga kabataan ngayon, alam na alam nila ang Amerika dahil na hanggang ngayon, yung apo ko, sabi niya, paglaki ko, pupunta ako sa Amerika dahil nakabisita minsan, balik uli ako doon. Pero yung Espanya, bihirang-bihira na ang nakakaalam. Pero yung article na natatawa ako, sabi niya, it's because of the Spaniards that the Filipinos are like this. Meron pa nga isang article, sabi niya, hindi ko nga alam kung sino ang tunay na Pinoy. Merong singkit na matangos ang ilong, do pinagsamang Inchik at Espanyol. At sabi niya, yung isa pa, sabi niya, ay lahat ng maputi ay Amerikano. Hindi totoo yun, di ba? Merong Italiano, merong Pranses, at kung ano-ano pa. Pero sa ating, pag nakita maputi, Amerikano yan. Di ba? So there are things that we need to change. And sometimes, yun nga, yun ang nagiging trial sa atin kasi ang ating tinitingnan ay yung excuses, hindi opportunities. Okay, so with that in mind, medyo malalim-lalim ang ating pag-uusapan pero hindi tayo tatagalan kasi gusto na namin baka masira yung karne, kailangan umalis na ka. Alright. So, gusto kong tingnan natin, 4 lang na nangyari. Closing ng trials ni Paul sa Caesarea. Okay, 4 na bagay. So, sabi dito sa Acts chapter 24-27 hanggang Acts chapter 25-22, merong 4. Yan. Huwag mo muna ilagay yung nasa baba. Ito munang 4 na headlines. Okay? So, ang mga pagkakataon na ibinigay ng Diyos para madisiplina si Paul at higit sa lahat maging handa sa makumpleto niya yung kanyang, sabi nating, pinangako na dadali niya ang ebanghelyo up to the ends of the earth. 4 na bagay. Una, prolonged delay. Napakatagal na paghihintay. 2 years or more. Pangalawa, na lagi namang familiar na sa kanya, false accusations na dagdagan pa. Acts 25:6-8. Tapos, unfair exploitation. Parang binago ko yan. Unfair treatment, para mas mababaw na English. Unfair treatment, Acts 25:9-12 at continuing uncertainty 25:13-22. Yan yung makikita natin dito. Lahat negative. Di ba? Walang gusto na nadidelay. Walang gusto na pinagbibintangan. Walang gusto na tao na matino na natutuwa pag minamaltrato. Exploitation. At higit sa lahat, gusto natin, alam natin ang sunod na mangyayari. Amen? Pero yung lahat na yon, yun ang naranasan nito sa maiksing istorya nito. So, sa Acts 24, sabi doon, verse 27, 2 years had elapsed. Felix was succeeded by Porcius Festus, and desiring to do the Jews a favor, Felix left Paul in prison, di ba? Pero mo 2 taon, walang bail, walang hearing, naghihintay si Felix na dumating si Lysias para sabihin talagang ang sinasabi ko ay totoo. Walang nangyari. So, ang natanggal, ang nawala sa pwesto, yung naghihintay. Hindi katulad ni Pilate, din napag-usapan si Pilato. Di ba? Hindi ko alam ang nangyayari. Pero wala akong pakialam dyan. Kayo ang may gusto. Ayan, bahala kayo. So, si Felix, gusto niya
malaman ko talaga, kaya lang na-overcome siya ng sitwasyon. So, anong unang ginawa ni Festus? Na pagkatapos na siya ma-assign. Okay? Sabi dito, now 3 days, verse 25, after Festus had arrived in the province. The province is actually yung province na kilalagyan ng Caesarea. Sabi niya, he went up to Jerusalem from Caesarea. And the chief priests and the principal men of the Jews laid out their case against Paul, and they urged him, asking as a favor against Paul that he summon him to Jerusalem because they were planning an ambush to kill him on the way. Diba? Tingnan mo ito ha. 2 years ang nangyari. Hindi ko alam kung ano nangyari doon sa 4 na po. Kung sila'y buhay pa after 2 years. Kung totoong ginawa nila na hindi sila kakain at hindi sila iinom hanggang di napapatay si Paul. So makikita natin kung naniniwala ako na baka nauna silang namatay. Di ba? Bago dumating si Paul. Because Paul was delayed at ito'y plano ng Diyos para proteksyonan siya. Kasi kung si Felix ay nag-decide na palayain siya, maaring namatay si Paul. So, kubisa nito ang gusto ko makita natin. Sometimes the Lord delays answers to our prayers. Aray. And we must be happy about it. Amen? Kasi kung minsan, pagka gusto nating mangyari, kaagad ang dapat mangyari, pag nangyari yung hindi dapat mangyari, di ba, mas malaki ang problema. Hindi ko na bibigyan na concrete examples, pero napakarami yan, lalo na sa mga kabataan sa panahon na to. Gusto nilang magsama, hindi pa kasal. Yung dapat hindi nangyayari, nangyayari. Tapos, later on, sinong may problema? Si Lola. So, sa panahon na ito, itong nangyari. But sometimes, yun nga, delay. Diba? Ang isang bagay na kailangang matutunan ng sino man sa atin, itinatawag nating delayed gratification. Because we learn to wait on the Lord because of that. Amen? So, mabuti dinilay ni Felix ang desisyon kasi kung nakalaya si Paul, wala tayong pinag-uusapan ngayon o hindi talaga nangyari ang plano ng Panginoon. Pero tandaan natin, katulad ng ating reflection question, pag ikaw ang biktima, noong hindi nagpapasya, kahit saan mang organisasyon, kahit sa pamilya, hindi ka sasaya. But sometimes, you need it. So dito, nakita natin, Paul stayed in house arrest in Caesarea for 2 years. Porcius Festus replaced Antonius Felix at the end of this period. Festus immediately went to Jerusalem. The religious leaders, hindi pa rin napapakali, hope that they could bring back Paul to Jerusalem and kill him. But Festus replied, sabi dito, Festus replied that Paul was being kept at Caesarea and that he himself intended to go there shortly. Sabi niya, huwag niyo nang papuntahin, dalhin na siya si Paul dyan, ako na ang pupunta sa inyo para marinig ko kung anong sinasabi niya. Sana sabi niyo, so said he, let the men of authority among you go down with me, and if there is anything wrong about this man, let them bring charges against him. So, smart ang tao na to. Mas matalino siya. Sabi nga nila, si Festus, hindi natin alam ang history, wala tayong negative things about him. Si Felix, alam natin, di ba? Yung kanyang asawa, si Drusilla, kung na-mention kahapon, pangalawang Drusilla na, at siya para siya umangat sa pwesto. Ang totoo, yung si Drusilla ay alak ni Haring Agrippa na pag-uusapan natin next Sunday. So para makasipsip siya sa kahari na huling Herod, pinakasalan niya yung 16 years old na Drusilla. Yung Drusilla na una niyang asawa, dinivorce niya at pinakasalan niya yung bata. Okay? Ganon ka gigil si Felix to retain his position. But Festus
walang sinabi kahit ng mga si Josephus at iba pang Jewish at sa ibang historian, walang sinabi tungkol sa kanya. Ang description kanila, he is a man of peace. So sabi niya, wag nyo na siyang piliting pumunta diyan. Kung talagang may problema kayo, pagbalik ko sa Caesarea, sumama kayo sa akin. At yun nga ang nagsabi. So, muli, hintay. Di ba? Makikita natin. So, tuloy natin ng kwento. So, sa verses 25, 6 to 8, sabi doon, after he stayed among them not more than 8 or 10 days, he went to Caesarea, and the next day, he took his seat on the tribunal and ordered Paul to be brought. When he had arrived, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him, bringing many and serious charges against him that they could not prove. Paul argued in his defense, neither against the law of the Jews, nor against the temple, nor against Caesar have I committed any offense. So same story. Walang mapatunayan. Ano ba yung mga charges? Sabi si Paul ay troublemaker. Pangalawa, he is leading a rebellion against the Roman Empire. Pangatlo, he desecrated the temple. All of this na ipaliwanag ni Paul. Sabi niya, paano ako makakapag-organize ng something against you samantalang ako ay 12 araw lang, actually 7 araw lang ako doon sa Jerusalem. I have no opportunity to gather anyone except for the 4 na nagkaroon kami ng tawag ito yung Nazirite vow na kami ay hindi iinom ng anumang bagay na may grapes, hindi kami magpapagupit. Kaya nga nung araw na magpapagupit na kami, doon na nagkarayot. So sabi niya ito. Pangalawa, tungkol sa charges na siya ay nanggugulo, sabi niya there is not enough time to organize. At pangatlo, sabi niya, yung mga sinasabi ninyo nakasama ko doon, walang makapagpatotoo na pumasok talaga ni si Tertullus ay pumasok sa quarters ng mga Hudyo. Same old charges, so, pero may ibang results. So, ang iba pa rin dito kay Festus, naupo siya doon sa tinatawag na bima or the judge's seat. So, he is committed to make a decision. Diba? Sabi niya dito, with gavel in his hand, he declared his desire to finish the case against Paul. Pero yun nga, the religious leaders were not able to show any evidence to prove their charges. And then makita natin, pinatunayan ni Paul, walang kahit ano. Ang lahat ng pinag-uusapan dito ay matters about the Jewish law. It's not about anything that will affect the Roman Empire. So, ito'y, kumbaga doon sa mga nag-aaway, ito'y away namin. Para sa mag-asawa, di ba? Pag kami nakikialam na kapitbahay, pag nag-aaway, di ba? Pag nakikialam, may away namin ito. Ganun ito ang sitwasyon. Kami ang nagtatalo, ba't kayo nakikialam? Kung naiingayan kayo, sara nyo tenga nyo, di ba? Pero totoo, pag may nag-aaway na mag-asawa, di ba, nakatingin lahat. Nakikinig, tahimik na tahimik. May drama. Okay, di ba? Pakinig na pakinig. Ano kayo nangyari? Di ba? Same thing here. Pero iba nga si Festus. So ano ang kanyang ginawa? 9 to 12. Sabi dito sa verse 9, but Festus wishing to give a favor to the Jews, said to Paul, do you wish to go to Jerusalem and there be tried on these charges before me? But Paul said, I am standing before Caesar's tribunal where I ought to be tried. To the Jews I have done no wrong, as you yourself know very well. If then I am a wrongdoer and have committed anything for which I deserve to die, I do not seek to escape death. But if there is nothing to their charges against me, no one can give me up to them. I appeal to Caesar. Then Festus, when he had conferred with his council, answered, to Caesar you have appealed, to Caesar you shall go. So ito yung totoong judge
desisyon. Hindi katulad ni Felix. Kanya unang pa siya, sabi niya, sige, papadala kita sa Jerusalem. Alam niya, hindi niya kayang parusahan dahil wala namang kasalanan. Kaya lang, yun nga, isasakripisyo niya. Mahala ka sa buhay mo. Pag napunta ka doon, alam niya mapapatayin siya, pero he doesn't care. Okay? Kaya lang, alam ni Paul ang lahat ng danger. At alam din niya ang kanyang karapatan. So, meron agad appeal. Right? Natin dito, nag-appeal si Paul at sabi niya, alam mong wala akong kasalanan, kaya gusto kong humarap sa emperor. Doon ko patutulayan sa kanya na wala akong kasalanan. Pero habang iniisip ko to, there is something that I actually added to my notes. Simula sa chapter 23, hanggang dito sa chapter 25, ang tinatanong ko sa aking sarili, na pwedeng mapansin nyo rin, nasaan yung lahat ng kasama ni Paul? Si Luke nagkukwento, maaaring nalalaman niya ang nangyayari. Pero nasaan yung mga kasama niya na nagdala ng pera? Natin alam. But diba, ito rin ang ating problema kung minsan. Kaya kailangan natin ng strong connection sa ating grupo sa church. Kasi kalimitan, kapag tayo'y ginigipit, nararamdaman natin walang gustong dumamay. Meron nagkukwento kung ano nangyayari sa'yo, pero yung gagawa ng paraan. Bakit walang tumayo kahit isa na sasabihin? Kung walang witness yung mga Hudyo na nanggigipit, bakit wala ring witness si Paul na nagpapatotoo na totoo ang sinasabi ni Paul? So that is really the other unfair treatment. That those na natulungan niya, they are just watching by the sidelines based on what we can see on the story. Pwede rin naman nating maisip na karamihan nga sa kanila ay maaaring hindi makakapasok doon sa kanyang kinalalagyan. But still, gusto kong isipin natin ito. Pag nakikita tayong mga tao na maaaring nakikita natin dumadaan sa madilim na bahagi ng kanilang buhay, nasaan tayo dahil baka tayo ang makakatulong sa kanila kahit lumakas lang. Pero ang totoo, gusto ko makita natin dito, yung exploitation, yung abuse. It refines our soul. Kasi doon malalaman kung sino talaga ang at saan tayo nagpapasakot. Unfair treatment refines the soul by clarifying the issue of submission. Not submission to people, but submission to God. Amen. Kung tayo ay nagpapasakop sa Diyos, kahit na i-abandon tayo ng lahat, pabayaan tayo sa nangyayari sa atin, naniniwala ako mananatili tayo sa ating Panginoon. So makita natin dito, mga maling paghatol, mga maling pagtingin, mga dating panlilibak, okay, prejudice against us can be our mirrors that help us realize where we are in our spiritual maturity. Bakit ko minimension ito? Kasi tayo nga, katutad na itong camp natin,
buwan. So mga susunod na buwan siguro ay dadaan na talaga sa yung detalye ng ating spiritual journey. Kapag journey na tayo, pero tayo na natin nasimulan siguro susunod na mga buwan, panahon na. Sinahiya rin ako dahil meron nga tayong ating mga kapatid sa Winnipeg, Canada, sa pangunguna ni Pastor Nomer Santiago. Ngayong May ay nag-decide sila hindi pa sila pagsimula sa journey. Pag-aaralan niya yung detalye talaga ng discipleship and spiritual maturity. Siguro, Pastor Arnold, we have to really think about this para higit nating maintindihan ng isa't isa. Kasi tayo talaga ay iba-iba ang kalagayan sa ating pagiging mature sa harap ng Panginoon. Kung minsan, yun nga, pero parehas tayo ng pinagdadaanan. Nakakaranas tayo ng masabi na panggigipit, mga problema sa buhay, panlilibat at iba pa. Pero kung ano yung ginagawa natin, because of all these external things na nangyayari sa atin, that defines who we are in our spiritual maturity. And one of the things that we can always do, pag nalaman natin na naroroon ako sa ganong kalagayan, if we want, sabi nga natin, nagsimula tayo, walang nagiging tagumpay kung walang goal, tayo mismo ang magseset ng goal. Ayaw ko nang manatili na ang aking buhay ay ganito lamang, na ako ay laging nagtatantrums, na ako ay laging nagtuturo ng iba, na ang aking iniisip ay aking sarili kasi because the Lord has done something good to me and I want to do something good for His glory. Diba? Yun yung maturity. Kaya lang nangyayari nga lang yun kapag nararanasan natin. Kasi akala natin kumisan ang spiritually mature yung katulad ng ginagawa ko, na-explain ko ang aking pinaniniwalaan. Pagka pinag-aralan ng history ng Bible, sabi nga ng kaklase ko, bro, siguro alam mo na lahat ang nasa Bible. Sabi ko, hindi naman, nag-aaral pa rin. Nung mag-reunion kami, 50th anniversary. Hindi ko alam kung binobola nila ako, tapos pinag-pray nila ako doon. Pero masaya na rin ako. So, sabi ko, it's a process. And learning the history, learning every verse in the Bible is just a starting point. Amen? It's how you survive all these things na similar sa pinagdadaanan ni Apostol Pablo. Nalalaman natin talaga kung mature tayo o hindi, di ba? Kapag ikaw ay nagkasakit, nawalan ng trabaho, ikaw ay nabasted, o ikaw ay may problema sa asawa, lahat na ibang problema, may kulang sa buhay mo, doon nalalaman kung mature ka o hindi. Di ba? Kasi kapag matured ka, ang hahanapin mo, hindi lamang solusyon para maging maayos ang relasyon ng iyong asawa, kundi ano ba talagang tinuturo ng Diyos. Kasi kumisan nga napakadaling magturo na ikaw ang may kasalanan, kaya tayo ganito, ikaw ang mali kasi. Di ba? Pero sa totoo lang, kalimitan, ang kaya mo lang, ang totoo, sa totoo lang talaga, ang pwede mo lang baguhin ay ang sarili mo. Hindi ko ito makalimutan. Ito ang paboritong lesson ko kay Brother Danny Navarro na lagi niyang binabalik-balik sa akin. Sabi niya sa akin, ilang beses kumisa kami na lang dalawa nag-usap, kailang nagkakaintindihan, di ba? Sabi niya, you can only change yourself. Amen? So kung minsan, yun nga sabi, noong Sunday, I'm so proud ng aking anak ay nag-preach sa kanilang church sa World International Ministries. Ito rin ang kanyang nabanggit. When we try to make ourselves look good at the expense of other people, we are actually destroying ourselves. Amen? But if you focus on changing so that you will be pleasing to God and pleasing to people, you will also be pleased with yourself. Kasi walang pinakamasarap na pakiramdam kundi malaman mo na nakagawa ka ng mabuti. Kahit napagod ka, na-stress ka, napagbintangan ka, minasama ka, at the end of the day, ang sarap ng pakiramdam pag nalaman mo
na mayroong taong nagpasyang magbago dahil nakasama ka. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa gawa ng Espiritu Santo na nakita sa buhay mo. Amen. Diba? So si Apostol Pablo sa kanyang ginagawa na to, ang totoo, makikita na ang mga tao, pati na si Festus, na ibang klase ang tao na to. Na hindi rin siya nagpapagipit. Hindi siya, sabi nating, doormat. Alam niya kung ano ang nararapat. Kaya sabi niya, pinagbibintangan ninyo ako, hindi niyo ako bigyan ng tamang pagtrato, I appeal to Caesar. So tayo rin, ang ating si Caesar, ang ating emperor, ay ang ating Panginoon. So kung tayo ay nakakaranas ng kung ano-anong mga katulad na hindi tamang pagtrato ng tao sa ating kapaligiran, let's appeal to the highest authority who is the Lord. Okay, so dahil sa pasya, ang totoo, talo si Festus, di ba? Ang nanalo ang nasunod ay si Paul. Tama? Sabi ni Festus, punta ka sa Jerusalem, tatapusin natin doon yan. Pero pag nagpunta siya doon, mamatay siya sigurado. Sabi niya, dalhin mo ako sa Roma. I appeal to Caesar. So verse 12, sabi doon, hanggang sa 13 to 22, kung may time kayo, basahin nyo na lang yung detalye. Meron na yung nabanggit ngayon na 2 bagong tao na. Ito na yung hari noong area na yon na pinalalagyan ng Caesarea. Ang pangalan niya si King Agrippa at ang kanyang kapatid na ang pangalan ay Bernice. Okay? So sa verse 30 sabi niya, when some days had passed, Agrippa the king and Bernice arrived at Caesarea and greeted Festus. And as they stayed there many days, Festus laid Paul's case before the king, saying, there is a man left here by priest Felix, and when I was at Jerusalem, the chief priests and elders of the Jews laid out their case against him, asking for a sentence of condemnation against him. I answered them that it was not the custom of the Romans to give anyone before the accused met the accusers face to face, and that opportunity to make his defense concerning the charge laid against him. So dito medyo nagpapalapad din ng papel si Festus, di ba? Sabi niya, itong tao na ito, pinabayaan ni Felix, ako ngayon na nag-handle at ito yung kanyang kaso. So, nagmadali akong pag-hear ng kanyang kaso, I made no delay, at sabi niya, napatunayan ko na ito'y walang kanalaman sa ating batas. Kaya dahil dito ay naririto pa rin siya sa ating harap at ang kanyang gusto ay makausap hanggang ang emperor. Okay, so ito ang sinabi ni Festus kay King Agrippa. Gusto kong balikan lang natin kahit konti. Sino ba si King Agrippa? Sino si Herodes? Kasi Herod Agrippa. Sa Bible ay merong 4 na Herodes. Ako yung panlima. No, ako ay nasa trabaho. Ang tawag nila sa akin si Herodes. Okay? Alright? So, kasi sa akin, task muna eh. So, wala na pero mga tao, basta task. Okay, so, King Agrippa II, nakausap natin ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, is the last of the Herods. He is the great-grandson of the Herod, the Great, who made the temple. Yung templo na pinagtatalunan, ang gumawa niyan ay si Herod the Great. Kaya nga Herod's Temple, the second temple. Okay? So, si Herod the Great, na lolo, great-granddaughter, apo sa tuhod si King Agrippa II, di Herod the Great. Siya ang nagpapatay sa lahat ng mga bata na 3 years old pababa nung panahon ni Jesus. Okay? Nang mamatay siya, pinalitan siya ng isang pangalawang Herodes. Ang pangalan niya, Herod Antipas. Si Herod Antipas, pinapatay niya yung kanyang kapatid na Philip, kinuha ang kanyang asawa na si Herodias, at pinapatay niya rin si James the Apostle.
Mali na paula na. Si John the Baptist pala, yun. Tama ko, kuya. Si John the Baptist. Nag-birthday si Herodias, sumayaw ang kanyang anak, natuwa si Herod Antipas. Sabi nung kanyang anak ni Herodias, ang gusto kong regalo mo sa akin ngayong birthday ko dahil tuwan-tuwa ako ka sa akin dahil ang galing kong sumayaw. Ganun ang kanyang sound. Sabi niya, ulo ni John the Baptist. So, makikita natin, ibang klaseng mga tao to, di ba? Regalo. Sino sa inyo yung ulo ng baboy, medyo masarap tingnan, di ba? Pero nagpa-party kayo, dadalita sa platter, ulo ng tao na hindi naman inihaw. Yun ang regalo, tuwang-tuwa sila. Anong klaseng joy? Kapag iniisip natin kung ano yung mga, hindi ko alam ang term na gamitin, di ba? Mga kabuktutan sa Bible na ginagawa ng mga ito, malulungkot ka. So, Herod the Great, Herod Antipas, pinanganak si Herod Agrippa the First. Pumalit, third generation, siya ang nagpapatay kay James, the Apostle, kapatid ni John, at gusto nga niyang patayin pati si Peter, nakakulong na. Pero dahil sa prayer, Acts chapter 12, si Peter nakalaya, nakatakas. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. The last mention sa Book of Acts ng Peter ay Acts chapter 12 na siya'y makalaya. Pero ay nga, ang tradition, he went to Rome. Okay? So, ngayon, ano yung ugali naman ito Agrippa the second pala? Herod Agrippa II ay ang asawa niya, si Bernice. Sabi nila, incest. Si Bernice, ang una niyang asawa, namatay. Ang nangyari, ang nagsama, si King Agrippa II, at saka siya. Kaya pagkasama sila, dalawang beses sa Acts 26, mame-mention uli siya. So this is the character yung mga tao nakaharap ni Apostol Pablo. So makikita natin dito, anong maaasahan mo kung haharap ka sa ganitong level ng mga tao na may ganitong moralidad? They can kill their brothers, they can steal their wives, they can marry their sisters. Diba? So makita natin dito, napakahirap ng pinagdaanan ni Apostol Pablo. Si Bernice actually, pagbabasahin natin ng history, eventually naging asawa niya si Titus Vespasian. Si Titus Vespasian, AD 70, siyang nagpasunog ng Temple of Jerusalem. After that, wala na tayong nalaman tungkol sa kanya. So, yung isang article na nabasa ko, sabi niya, hindi ko na nabanggit kanina, this is the same situation sometimes we have. We suffer from unfair politics, unfair, prominent, significant people, unfair, popular opinion. And this is the way by which we will grow. Tayo ay lalago, hindi dahil napakaraming blessing na ibibigay ni Lord. Hindi dahil lahat ng gusto natin ay mangyayari. Hindi dahil ang panganalangin natin sasagutin lahat. But we need to grow and we will grow. Must see and might see, which is our excuse for them to remain in their sins. Diba? Yung mga tao na sabi natin ay wala sa Panginoon, kung anong nalalaman nararanasan natin, unfair politics, unfair treatment, abuse, and uncertainty, meron din.
Pero tayo na mga anak ng Diyos, di ba? Ito yung difference dapat. Kung tayo ay mature, we behave differently. Amen? Yun yung pagkakaiba. Yung kalalagyan natin na sitwasyon sa mundo, parehas din ang kalalagyan nila. Kaya lang tayo di mawawalan dapat ng pag-asa. That's the only difference. Amen? So yun, kailangan nating ma-realize na hindi natin kailangan na maging kasing yaman ni Ramon Ang or ni, paano ito, North Expressway, Manny Pangilinan. Manny Pangilinan ba? O kaya ng Manny Villar, kapitbahay namin sa Las Piñas. Hindi natin kailangan katulad ng kayamanan ni King Solomon, ng wisdom ni King Solomon, ang kailangan natin to stand up for what we believe. That's what Paul is. Amen? So, paano nangyayari yon? Kasi, tatlong bagay ang benefits ng divine discipline na nanggagaling sa na-describe ko sa inyo. God's discipline assures us of His love. Dito tayo matatapos. Pangalawa, God's reminders and corrections help us to better understand this message. And lastly, God's rebukes make us invaluable for His use. Ito yung mga benepisyo. Sabi sa Hebrews 12:5-11, ang mga nangyayaring sabi natin, disiplina ng Panginoon ay pinapabayaan niyang mangyari dahil tayo ay mahal ng Panginoon. So sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 5, sabi dito, so also Christ did not exalt Himself to be made a high priest. Tama ba? 12 pala, 12. Verse 5 yun. Okay? Chapter 5 pala. Sabi, verse 12:5. Itong sabi, and have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? Kung anak daw tayo ng Diyos, sabi niya, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Diba? Kung di tayo nakakaranas ng mga problema, lahat ay ayos sa ating buhay, let's doubt our relationship with the Lord. So, sa umagang ito, sa ating pagtatapos, gusto kong emphasize, God's discipline help us to prepare us for a unique role in His mission to redeem the world from evil. There is no better privilege than to be identified with Jesus. Okay? So, mga kapatid, anong karanasan ang muntik nang maging dahilan para tumalikod ka sa pananampalataya mo sa Panginoon? Ano ang natutunan mo at nabago sa iyo dahil sa pangyayaring ito? Kung wala pa, maghintay ka lang. Kung mayroon na, ano ang natutunan mo para di na muling maulit? O naniniwala na bawat isa sa atin, dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, mararanasan natin ang mga karanasan na hindi natin gusto. Kasi di ba? Sabi nga no, isang kasabihan na naalala ko lang, a rolling stone gathers no moss. Ba? Yun daw gumugulong papunta sa kapahamakan, napakadali noon, pero walang natututunan. Sabi rin ng ating Panginoon, di ba?
malawak ang daan para sa kapahamakan. Subalit madawag at mahirap ang daan tungo sa kaligtasan. Ang magandang balita, dahil mahirap nga ang daan tungkol sa kaligtasan, si Jesus na ang gumawa nun para sa atin. Napakarami ngayon ang problema, paano sila magpapakabait para makarating sa langit. Kawawa naman sila, hindi nila alam na ang langit ay iniririgalo, ibinamimigay. Kaya yun ang ating responsibility. At papunta ka na sa langit, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Kaya kung ano man ang karuguluhan sa mundong ito, hindi ka exempted pero tama ang pananaw mo. Sabi sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works together for the good of all those who are called according to His purpose. Si Apostol Pablo, ayaw ko na maranasan ang naranasan niya. Hindi ko tiyak kung kakayanin ko. Pero napakapalad ko kasi sabi ni Paul mismo, sabi sa 1 Corinthians 10:13, ang assurance ng Panginoon, hindi kanya dadalhin sa mga kalagayan at mga pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Kasama sa pagsubok at mga trials ay pamaraan para subalit uulitin ko, kung wala ka namang gustong marating at masaya ka na sa kalagayan mo ngayon, hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na linggo, Acts 25-28. Napakalaki pa ng trabaho sa namamamayan sa mundo. Less than 2 million ang tinatawag ang sarili Kristiyano. At 80% noong mga tinatawag ng mga Kristiyano, they are, tawag natin, nominal Christians. May mga Kristiyano nga na ayaw tawagin ng sarili nila na Kristiyano sila. Kung nasabihin kung ano. May mga Kristiyano rin na nagsasabi, ililigtas ka ng iglesia namin. That's not true. Only Jesus saves. At yung hindi natin kayang gawin, ginawa na ng Panginoon. So, huwag nating takasan. Pag may problema, it's an opportunity for me to experience the Lord. Pag may pagsubok, it's an opportunity for me to test if really the Lord is true. Tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin. Our God and Heavenly Father, Ikaw ang nakakabasa at nakakaalam ng lahat ng puso na naririto, Panginoon. Iba-iba ang kalagayan, iba-iba ang maturity, Panginoon. Subalit, nakikiusap po ko sa inyo, Panginoon, gawin pong ganap ang mensahe ngayong umaga nitong nakaraang buwan, Panginoon. Salamat merong Apostol Pablo na nakita namin na ang sabi nga niya sa kanyang sarili, gusto ko sanang kuhanin na ako ng Panginoon. Pero dahil ang Panginoon na nabubuhay sa akin, gusto kong magpatuloy. Kahit walang naniniwala, kahit walang nagigipit, kahit na-abandon na siya ng kanyang mga kasamahan. Lord, sa maraming pagsubok, nakita mong nakatayo ang isang lalaki. Ito nga si Apostol Pablo. Lalaking maliit. Ang sabi nga ng mga scholars,
sakang, bow-legged. Kanyang ilong crooked, manipis ang buhok. Napakaraming latay. Dahil pinagtakaan ang kanyang buhay. Kung paano sabi mo tungkol sa iyong anak sa Isaiah 53, walang gustong tumingin sa kanyang mukha ng kanyang itsura nang siya ay pahirapan ng mga Romano. Si Apostol Pablo dumaan din sa gitna ng panglilibak, sa gitna ng pagigipit, isang lalaking tumayo. Pinagtanggol kayo, Panginoon. Yung desire niya na makapangaral hanggang sa pinakamataas na otoridad ng panahon na yon, naganap, Panginoon. Lord, hindi namin alam kung sino ang inihanda mo para sa amin. Pero naniniwala kami may mga tao na gusto niyong baguhin ang buhay at magbago ang kanilang buhay. At di mangyayari yon kung walang magpapahayag ng balita sa kanila. Lord, nakatayo sa iyong harapan ang mga lalaki at mga babae na tinawag mo para gawin ang bagay na yon. Aking hiling, Panginoon, dahil hindi nga kami makakapagbago, kaya baguhin mo kami, Panginoon. Sino man sa atin na hindi pa nakapagpasya, sa kasalukuyan nagsisikap na mabuhay ng maayos, magpakabait. Nawa, Panginoon, sabihin mo sa kanya na ginawa ko na ang dapat gawin. Kilalanin mo na ikaw ay makasalanan. Pag ginawa mo yun, babaguhin ng Panginoon, bibigyan ka ng bagong pag-asa. Nadaan ka sa maraming pagsubok, but He will not test you in anything that you cannot survive. And not only survive, but also, most important of all, become victorious. Lord, palalimin mo po ang aming pagkakilala sa inyo. Palawakin mo ang aming patotoo. Let us experience the joy of victory over the evil one. Let us experience the joy of being able to share that you are the only Savior and Lord. Panginoon, pakinggan mo ang hiling namin na ito. Speak blessing sa bawat isa na naririto, Panginoon. Continue to lead them to maturity through the circumstances that they are in now. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat.